Mapagpalang araw mga kahabi. So ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa paano ba ang tamang pagpapakain natin sa ating mga alagang ibon. Okay po, so ganoon din po, nais natin na pansinin ang tanong ng ating mga kahabi na si At Olo. So kaugnay po ito sa ating pag-uusapan sa video ito. Any tips, sabi ng ating kahabi na si Olo, any tips para makatipid sa patuka? Pwede ba haluan ng crumble pellet at corn grits yung canary mix para makatipid? Okay po kahabi at Olo, so yun po ang ating pag-uusapan sa video ito. Okay po, at sa kung bagong viewers ka sa channel nito at kung napadaan ka ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so marami pong salamat. So pag-uusapan natin ngayon kung paano po tayo makakatipid. Of course, hindi natin dapat tipirin ang ating mga alagang ibon. Ngunit gusto natin na imbigay lahat ang masasarap na mga prutas at vegetable at mga best quality ng mga seeds sa ating mga ibon. Ngunit siyempre, didepende rin tayo sa ating budget. Kaya ba ng budget natin yung ganong sistema? So pag-uusapan natin ngayon yung mga bagay-bagay na hindi natin tinitipid sa pagkain, ngunit makakatipid naman tayo sa budget. Okay po, Kabi? So hope you like this video. Tara, pag-usapan natin ang mga paraan at mga bagay at na mga pagkain na pwede, masustansya, mabitamina para sa ating mga alagang ibon. Okay po? So let's go! So, okay po mga kaabi. So, sa pagpapakain natin ng ating mga alagang ibon, may mga kanya-kanya tayong mga pamamaraan. Meron sinasabi nila mga standard na pamamaraan, sukat ng pagkain, ano ang dapat ibigay. Tama po yun. Nakakatulong po yan sa ating mga pagpapakain ng ating mga ibon. Ngunit, ang akin lang ay paanyaya or ay mga payo or mga tips na tayo ay may alagang ibon. So tayo po ang pag-adjust sa pagpapakain ng ating mga alagang ibon. Ano po ang ibig kong sabihin? So, ang ibig kong sabihin, tayo ay pwedeng magbigay ng mga pagkain or magkaroon tayo ng mga eksperimento para sa ating mga alagang ibon kung ano ang pwede nating ipakain sa kanila. Okay po? So meron din tayo itong charts na to ay gusto kong ihalimbawa sa inyo na pwedeng ipakain sa ating mga alagang ibon. Ito sa charts nito nakalagay banana, guava, okra, mango, corn, cucumber, broccoli, chicos, cauliflower, mulberry, cabbage, fresh turmeric, star fruits, beans, grapes, watermelon, melon, carrots, apple, bear fruit, papaya, chili, pumpkin, jackfruit, sweet potato, coconut, vegetable, and so on and so forth. So napakarami pong pwede ipakain. So kung ito po ay provide natin lagi sa ating mga ibon, affordable ba natin? Yun ang tanong dito Kung afford ba natin yung mga ganitong bagay na pagkain? So, nasa sa atin pong pamamaraan or pag-eksperimento kung paano natin mabibigyan ng mga alternative foods ang ating mga ibon. Hindi lamang ibig sabihin na tayo didepende lang sa seed ng ating ipapakain. So kailangan meron tayong alternative na pwede natin ipanghalili sa mga seeds na ating pinapakain. Alam naman po natin na medyo may kamahalan na ang presyo ng seed. So kailangan meron tayong alternative na pwedeng ipakain. Halimbawa na lang yung mga veggie na mumurahin pero masustansya katulad ng mga kangkong, pechay, 'di ba napakamura niyan, malunggay.
pwede tayong magtanim sa ating mga paligid. Kung meron tayong bakanting lote, pwede tayong magtanim ng mga puno ng malunggay, kangkong, talbos ng kamote. Napakasustansya ito para sa ating mga alagang ibon. Tapos at the same time, yung sanga ng malunggay ay pwedeng ipaibigay natin at pwedeng gawin nilang nesting material para sa ating mga African, sa mga parakeet. Okay po. So nakakatulong tayo sa magbigay ng mga pagkain na hindi tayo gumagastos. Okay po. So kung may budget naman tayo, pwede natin bilan ng mga, ang maganda niyang hobby, yung seasonal fruit ang bili natin. Kasi medyo mura yan. Hindi tulad nung hindi season na wala sa panahon ng prutas, medyo may kamahalan. So kung ano po yung napapanahon ngayon na prutas, yun po ang ibigay natin sa ating ibon. Dahil ito po, dahil pag marami ang supply, mas mura po ang bilihin. Okay po? Yun ang isang tips ko sa pagpapakain ng ating mga alagang ibon, lalo na sa mga medium bird. So sa mga African ay pwede rin po natin ito ibigay. Ang maganda nito kahabi, kung hindi sanay ang ating mga ibon na kumain ng mga vegetable or fruits, ay unti-unti natin itong sanayin. So sa unang bigay natin, alam natin hindi kakainin. Pero pag lagi natin ito binibigyan, ay masasanay din po sila. Mas maganda sa mga alaga nating ibon kahabi na meron silang mga alternative foods tulad ng fruits and vegetable upang nakakakuha sila ng vitamins and minerals dito sa mga naibigay natin na mga prutas. Okay po. So malaking bagay po ang nagbibigay tayo ng mga vegetable at mga prutas. Pero hindi natin kailangan gumastos ng mahal. Ang kailangan lang po natin, baka pag-isip tayo ng pamamaraan para makalikha tayo ng production ng prutas or gulay. Tulad ng maglagay tayo ng paso, taniman natin ng sili, or taniman natin ng kangkong, or taniman natin ng talbos. Sa pamamagitan ng paso ay magpuproduce tayo ng mga alternative foods para sa ating mga alagang ibon na hindi tayo gumagastos or bumibili sa palengke. Ito pa tips kahabi. Kung meron tayong kakilala na nagtitindan sa palengke at nasa palengke or sa talipapa man sila, kung meron silang mga ritaso ng gulay, ipo, kung meron silang ritaso ng gulay, ay pwede natin itong hingiin sa kanila. At pwede rin po natin ibigay sa ating mga ibon. Tulad ng ano ba yung sinasabi nating ritaso ng gulay? Katulad ng balat ng repolyo. Misa kasi ito pinabalatan nila para lumabas yung kasariwan ng repolyo. Ngayon yung balat nun ay pwede natin ipakain. Wag naman yung lantang-lanta na. So yung medyo sariwa pa, kunin natin yung pwede pa. At yun pwede natin ibigay sa ating mga ibon. Okay po, yung mga carrots na mga hindi na pwedeng maibenta ay pwede nating hingiin sa kanila kaysa naman maitapon lang. Kung sa kudkuran ng nyug, mga kahabi, kung meron kayong nakitang sapal, ay pwede nyo pong hingiin. Pwede rin po natin ito ibigay, yung sapal ng nyug. O yung pwede yung bao na may tira-tirang nyug ay pwede rin po natin ibigay sa kanila. Okay po, marami tayong mga pamamaraan na pwede natin ipakain sa mga ibon na hindi tayo gumagastos. Ngunit yung naibibigay natin ay masustansya at makakatulong na masanay sila kumain sa ganyang bagay o sa mga ganyang prutas o sa mga ganyang gulay. Okay po mga kahabi, so yun po ang ating mga makadagdag man lang ng tips. Okay po, so sa ating tanong na si Kahabi Olo, kung pwede raw ba yung crumble ay ibigay at yung ano tawag nito, yung corn grits. Okay po, pwede po yung crumble pellet. Okay po, so siyempre sa una baka manibago yung ating ibon, ay bigyan nyo lang po ng small amount muna. Okay po, ngayon kung tinutukan niya, ay pwede nyo po ulit-ulitin. So, okay po, so ganun lamang po, kung may bago tayong ipapakain, wag natin bibiglayin ang ating mga ibon
dahil ito po ay mabibigla at hindi sila sanay kumain sa mga ganyang bagay. Pwede po tayo mga kahabi mag-experiment na pwedeng ipakain ha. Huwag natin bigyan or huwag tayo mag-experiment sa mga ibon natin na hindi pwedeng ipakain sa kanila. Okay po? So yung corn grits po, ito po ay matigas. Okay? Or whole corn yung nabibili natin. Ang mainam nito kahabi, kung haluan nyo ng corn grits ay isok nyo muna. Isok nyo muna sa tubig magdamag para ito'y lumambot. At kinabukasan nyo po ibigay yung corn grits. Or either, pakuluan nyo muna yung corn grits hanggat mga 10 to 15 minutes or 5 minutes para lumambot lang yung corn grits at hindi mahirapan yung ating mga ibon na kumain. Hindi kasi tulad ng manok itong mga ibon natin na pagkatuka diretso lunok. Okay po. Itong mga ibon natin ay medyo parang ninanamnam pa nila. Iniunti-unti nila ang subo, hindi nila sinusubong buo yung seed. Bagkus ito ay iniunti-unti nila. Parang dinudurog muna sa bunganga bago nila ito lunukin. Ngunit kung ito ay matigas ay mahihirapan po sila. So kailangan isok natin yung corn grits o yung pakuluan muna natin hanggang sa lumambot. Anything na matigas katulad nung mga concentrate na pinapakain natin sa mga manok katulad nito. Sabi ko sa misis ko na bumili muna ng concentrate, itry natin na mag-alternative foods tayo kaysa puro African mix para hindi tayo nakapokus lang sa isang seed. So itong concentrate po, ito ay matigas para po ito sa mga kalapate na pinapakain at yung sa manok. So baka mahirapan yung ating mga ibon na African lovebirds at saka itong African Indian ringneck ko at saka African lovebirds. Sabi ko sa misis ko ay isok muna natin magdamag itong nabili nating concentrate na pwede sa manok at pwede sa kalapate. So itatry natin. So ito po ay isang pagsubok para sa ating mga alagang ibon. So isinusok muna natin ito hanggang sa magdamag. Okay, so 12 hours siya. So kinabukasan na natin siya ipapakain ng umaga. So para ma-feel din ng ating mga ibon na mayroong bagong variety ng pagkain na ibibigay sa kanila. Okay po, para matikman din nila. So ito kinabukasan, medyo lumubo yan. Mag-i-expand kasi yan. So malambot na yan. Medyo juicy na yan kasi nababad sa magdamag. Okay po. So ngayon, ipapakain na natin ito sa atin mga African lovebirds. So meron na silang papakain natin sa Indian ringneck. So meron na silang mga alternative. Okay po. So hindi lang tayo nakapokus sa isang seed. So kasi normally pinapakain ko sa kanila ay African mix at saka sunflower. So sa nakita natin na nagpapakain din pala ang isa nating kahabi na ganitong kapamaraanan. So inadapt ko at in-apply ko para masubukan natin na magustuhan din ng ating mga alaga. Lahat po ng pwedeng ipakain sa ating mga ibon ay pwede po nating subukan kung kanila yung kakayanin. Pero may mga bagay na mga pagkain na bawal po ipakain sa ating mga ibon. Tulad ng mga chocolate, alcohol, artificial salt, dried beans. Ayan, bawal po yung dried beans ha. Caffeine, colas, dairy product, bawal po yan. Artificial sugar, celery, cocoa fruit, alam niyo yung kakao, bawal po yon. Kung maaari, iwasan natin. Onion, sibuyas, apple seed, yung buto po ng mansanas. Yung apple pwede, pero kung papakainin natin, alisin natin yung buto at toxic po iyon. Okay po? So ito, pwede rin ito ipakain ha. Pwede ito. Itong mais, yan, sweet corn, yellow corn, white corn, kahit yung malilit na corn, yan, pwede pakain yan, gustong gusto ng mga ibon yan. Ayan, itong mga yellow corn na to, pwedeng ipakain. So mga kahabi, itong mga pamaraan natin ay para makatipid sa gastusin. Magkano lang ang isang
piraso nito. Kung sa probinsya natin, pwede natin mabili 3 piso. O bili tayo sa palengke. Kung ano po yung mga available na mura, yun ang ipakain natin. Tingnan mo, gustong gusto. Tingnan nyo mga kabi, gustong gusto nila ng corn. So, mas maganda po, nasasanay sila sa mga fruits and vegetable na pinapakain natin sa ating mga alaga. So, tayo na po mag-experiment kung anong pwedeng ipakain natin na mga mura. Katulad nito, bumili si Mrs. ng isang pipino. Okay po. So, ito i-slice natin ng maliliit at bibigyan natin sila ng lahat ng ating mga alaga ng pipino. So, hindi naman natin kailangan bilhin lahat ng mga prutas at vegetable at pagsamasamahin natin. So, medyo mapapamahal tayo dyan. Kung low budget tayo, kahit isang pirasong prutas, ibigay natin na sa umaga. Sa hapon naman, bigyan natin ng isang prutas uli. Ngayon, kung maluwag-luwag tayo sa budget, o di pagsamahin natin ng 2 prutas at gulay. Ganun po ang pamamaraan na pagbibigay natin. So, hindi natin kailangan gumastos na malaki. Okay po, katulad to, sibuyas, pipino. Binigyan natin ng African lovers natin ng pipino. Tapos merong seeds. So, meron silang pagpipilian ng mga fruits and seeds na kanilang gustong kainin. So, small amount lang muna para hindi rin masayang yung nabili nating prutas kung hindi rin naman nila kakainin. Ngayon, kung meron tayong tanim naman sa ating mga bakuran, kung meron tayong bakanting lupa sa ating bakuran, ay pwede tayong magtanim ng mga gulay, ng mga prutas. Tulad nito, nung na-slice na yung pipino, ay pwede na natin i-share. Okay? Sa mga small amount. Tapos meron tayong soak na mga concentrate. Pwede na natin ibigay sa ating mga alagang ibon. Okay po? So, marami tayo mga pamaraan lang mga kahabi para makatipid sa budget Hindi natin tinitipid sa pagkain. Baka isipin ng kahabi natin para matipid natin sa pagkain ng ating mga alagang ibon isang beses lang natin pakakainin ang ating mga ibon. No, hindi po ganon mga kahabi. Ang tinutukoy ko pong pagtitipid ay yung sa budget. Okay po? Ang pagpapakain ko po ay umaga African mix, tapos sa sa merienda nila itong fruits or vegetable kung anong available. Hindi po lahat ng mga prutas marami or more variety. Kung ano lang po yung available na pa isa-isang gulay or pa isa-isang prutas, ito po ay binibigay ko mga 10 na pagkatapos nila ng almusal sa umaga, 10 merienda, tapos sa tanghali, skip muna. Mabibigyan ko naman sila ng mga 2:00, fruits kung anong available, sili, pa isa-isa, or malunggay, or talbos ng kamote. Okay po, mga ganong bagay ba? Tapos sa hapon naman, yung or soak na mga concentrate or small amount ng sunflower. Okay po? So, hindi sila nasisiro sa kanilang pagkain. Yun po ang ginagawa kong diet sa kanila. Pero hindi po too much. Kasi hindi rin po maganda kung sobra tayo sa pagpapakain ng ating mga alagang ibon. Huwag natin pong masyadong busugin. Baka magkaroon naman po sila ng sapola kung puro sunflower binibigay. Katulad dito kahabi, meron kaming tanim na sa bakuran namin na okra. Okay? Malaking bagay na po itong okra sa pagtatanim sa paligid na magkakapagbigay ng sustansya. Ito presko, mabibigay natin sa ating mga alagang ibon. Kita mo kahabi, kung meron tayong tanim sa paligid, hindi na po tayo gagastos. So nakatipid tayo sa budget. Pero yung binigay natin na sustansya at mga bitamina sa ating mga ibon ay napakasariwa. Okay po? So kita mo, nasa bakuran lang natin. Napakalaking bagay po
kung meron tayong mga tanim sa ating bakuran. So mga kahabi, kung meron ka naman kayong bakante sa inyong bakuran, magtanim po tayo. Kahit kakapiranggot or kahit ilang piraso, at least nakakatulong ito sa pagbibigay natin ng pagkain sa ating mga alagang ibon. So meron na naman tayong pambigay ng pagkain. So fresh okra from the farm sa gilid lang ng bahay natin. O ngayon, bibigyan natin ang ating mga ibon. So ito, meron tayong okra, meron tayong sili, meron tayong mga gulay rito na nabili natin sa palengke. So ito, pwede nating ulamin. Yung the rest, pwede nating ipakain sa ating ibon. Mga sayote, pechay, kangkong. O, di ba po? Pang tao na, pang hayop pa. Para sa ating mga alagang ibon. Okay po? So kinabukasan, pwede na natin itong ibigay sa ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi. So ituloy na lang natin yung mga bawal ipakain Yung kakao, bawal po ipakain yung kakao. Yung sibuyas, bawal po ipakain. Yung avocado po toxic po yung buto nito. At yung bunga ay kung maaari, iwasan natin ipakain sa ating mga alagang ibon. Fresh mushroom, bawal din po yan. Itong mga tomatoes, bawal din po. At saka yung garlic. Okay po kahabi, maraming salamat. Hope meron tayong natutunan para makatipid at kung paano tayo magpakain sa ating mga alagang ibon. Okay po, maraming salamat. So mga kahabi, nais ko rin pong i-shout out ang ating mga bagong subscribers at saka sa mga silent viewers natin dyan. Shout out po sa inyo mga kahabi. So nais ko pong i-shout out si JC Mini Aviary. Gaganda sir. Pa-shout out din po. Okay po. Shout out po sa inyo kahabi JC Mini Aviary. Okay po. At ganoon din po kay Charles Vasquez. Shout out po sa inyo kahabi Alan Severano. Salamat po sir sa patuloy na pag-vlog regarding sa legalization sa pag-aalaga ng ibon. I salute you at DNR. Okay po. At Alan Severano, maraming po salamat din po sa inyong suporta. Ganun din po kay kahabi Mac John Basco. Present idol. So maraming po salamat sa inyo kahabi John Basco. Ganun din po sa ating new subscriber na si kahabi Ludi. Shout out po sa inyo kahabi. At ganun din po sa kay kahabi Bert Zabal. Okay po. Shout out po sa inyo. So nagtatanong siya sa presyo, how much, detail please. So kung gusto niyo sa mga presyo ay paki-private message na lang po tayo sa aking messenger. Same name po, Olen Aviary at iba pa para may respeto din tayo sa mga kapwa nating mag-ibon patungkol sa mga presyo ng ating mga pinang-out sa pagpresyo ng mga pag-avail natin. So respetuhan na lang po. So sa mga ganitong usapin, i-private message na lang po ako at doon sasagutin ko lahat ng inyong tanong. Okay po, shout out po sa inyo at Bert Sabal at ganoon din po, last but not the least, kay Jane Chris TV. Bagong kaibigan boss, nakasubscribe na ako. Kayo na bahala boss, shout out sa next vlog, boss Amping. Okay po, shout out po sa inyo at Jane Chris TV. Maraming po salamat sa inyong pag-subscribe at patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Shoutout po sa inyo at Jane Chris TV. At ganoon din po kay at Arnold Aquino. Boss, tanong ko lang po, di ba taga Bicol ka po? Shoutout po sa inyo, Arnold Aquino. Yes po, taga Bicol po ako. Pero yung tunay na taga Bicol po ay yung misis ko po. So, doon na po kami naninirahan ngayon sa Barangay Maonon, Ligao, Albay. So kung malapit po kayo, pwede po kayo makapasyal sa ating Olen Aviary at iba pa. At Arnold Aquino, shoutout po sa inyo. So sa mga hindi ko po nabanggit, sa susunod na video ay atin tatalakayin at isa-shoutout ko po kayo sa inyo. Maraming po salamat mga kahabi sa inyong suporta. Mga kahabi, hope na gusto nyo itong ating topic ngayon regarding sa paano tayo
makakatipid at sa kung paano po ang tamang pamaraan sa ating pagpapakain ng ating mga ibon. Hope meron tayo natutunan idea o kapamaraanan para makatipid tayo sa budget ha. Hindi po sa pagpapakain. Sa budget po ang pinag-uusapan. Paano tayo makakatipid sa budget ng ating mga pinapakain sa mga alagang ibon natin. Okay po, sa mga paligid natin, alam natin na maraming mga pwede nating ipakain sa ating mga ibon o pwede tayo magtanim. Isa rin po yung paraan para makatipid po tayo. Okay po, maraming po salamat. At sa kung nagustuhan yung video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung ito ay nakakatipid tayo sa ating mga patuka, sa mga gastusin. Okay po, maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.